Alam mo, may mga kwento na kahit ilang beses nang naikwento, pakiramdam mo may kulang pa rin. Parang may parte na hindi sinulat o sadyang tinanggal. Tonight, I want you to listen differently. Hindi ito simpleng horror story lang. Hindi rin ito simpleng history lesson. At sabay natin bubuksan ang isang kwento na matagal nang nakatago. This is the story of Elizabeth Bathory. At habang pinapakinggan mo to, tanungin mo rin, ito ba ang kwento ng isang halimaw o ng isang sistemang walang pumigil? Si Elizabeth Bathory ay ipinanganak noong 1560 sa isang napaka-powerful na Hungarian family. Noble family sila, ang Bathory family. Hindi lang sila mayaman, hindi lang sila galing alta syudad, may direct connection sila sa royal families or sa royalty. So may mga hari, may mga military leaders, may mga influence sila sa politics, sa politika. Her father, Georgie Bathory, and her mother is Anna Bathory. So magkamag-anak din yung mga magulang niya. Sa mga noble bloodlines dati, normal yon. Yung parang magpinsan kayo tas ikakasal kayo sa isa't isa. So from a young age, she was very well educated. Marunong siyang magbasa, marunong siyang magsulat at magsalita ng iba-ibang lengguwahe. Partikular na yung Latin, Hungarian, tsaka German. At the age of 15, pinakasal siya kay Ferenc Nadasdy or Nadasdy, isang respected military commander, kilala bilang the Black Knight of Hungary. So isipin mo to, bata ka pa lang, hawak mo na ang ganong klaseng kapangyarihan. Pero wala kang natutunang limitasyon. Dahil madalas nasa gera si Ferenc Nadasdy, si Elizabeth ang naiiwan sa kanilang estate, dun sa palasyo nila or dun sa castle nila, ang Cathtis Castle. Dito sila naging hindi na mag-asawa, kundi administrator ng isang malaking lupain, hekta-hektarya. So she had control over yung mga servants nila, yung mga kasambahay nila, yung mga tauhan nila doon sa estate, yung finances nila, pati yung daily operations nung mismong lupain nila. At sa panahong yon, yung mga servants o yung mga tauhan nila ay walang legal na proteksyon. So kung anong sabihin ng amo nila, yun ang batas. No questions asked. Kapag ikaw ang batas, sino ang magsasabi sa'yo na mali ka na? Isa sa unang napansin ng mga tao ay hindi yung dugo, kung hindi yung pagkawala. Yung mga batang babae, yung mga batang servant girls na pumapasok sa palasyo or sa castle na hindi na bumabalik sa kani-kanilang mga pamilya. So sa simula, walang nagre-react. Normal yung may sakit. Normal yung may nawawala. Habang tumatagal, dumadami ang nawawala. At nagsisimula ng magtanong ang mga tao. Pero, kailan nagiging pattern ang isang pagkawala? At hindi na siya coincidence. Noong 1610, nagkaroon ng official investigation. Pinangunahan ito ni Count Georgi Thurzo, isang mataas na opisyal ng Hungary. Over 300 testimonies yung nakalap niya. Pero ang pinaka-importante, marami dito ay sabi-sabi lang, puro hearsay. Some witnesses claimed may mga batang babae na pinaparusahan, may mga katawan na inilalabas sa gabi. Pero very few ang direct witnesses. At si Elizabeth, hindi siya binigyan ng public trial. Kung hindi siya nagsalita, sino ang nagsulat ng ending ng kwento niya? So before we go any deeper, kung mahilig ka sa mga ganitong dark history, folklore at mga misteryosong kaso, like and subscribe ka na. Malaking tulong to para mas marami pa tayong ma-explore ng mga ganitong kwento. Back to the story. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin ito, ang susunod na bahagi ay tungkol sa historical accounts of abuse and violence. Hindi ito graphic pero mabigat siya emotionally. So kung sensitive ka sa mga ganitong klaseng mga kwento at mga topics, I suggest i-pause mo na yung video na to.
Pero kung handa ka na, dito na natin haharapin ang mas mahirap na bahagi ng kwento. Based sa testimonies at records, si Elizabeth Bathory na-accuse siya of physically punishing yung mga servants niya, yung mga tauhan niyang babae. Mga prolonged beatings, merong exposure sa mga extreme na conditions at minsan torture pa nga. At iba pang forms ng cruelty. Pinapahirapan niya ang mga servants niya bilang disiplina. Ginagamit ang kanyang authority para kontrolin sila. At minsan, hindi na umaabot na buhay ang biktima. So, important note dito is the infamous story na naliligo daw siya sa dugo ng mga biktima niya or mga servants niya. Wala talagang solid na historical proof yon. Lumalabas lang ito years after nung pagkamatay ng biktima. Pero kahit alisin mo yung alamat na yon, ang mga accusations mismo, mabigat na siya. So, ang tanong natin ngayon, kapag tinanggal mo ang exaggeration, mas nagiging totoo ba o mas nakakatakot lang? Instead of execution, ibang punishment ang ginawa sa kanya. So, kinulong siya doon sa loob ng castle nila, doon sa kastilyo nila. Hindi bilang public na spectacle, kung hindi bilang isang tahimik na pagtatapos. Isang kwarto, isang maliit na opening para sa pagkain. Walang public defense, walang explanation, at doon siya namatay noong 1614. Mas madali bang itago ang isang kwento kaysa sa ipaliwanag ito sa mundo? Now, let's sit with this. But this feels like unchecked power. Silence. A system that allowed things to happen. At kapag pinagsama mo yon, you don't always get a monster. Minsan, you get someone na hindi na marunong tumigil. Nalason na siya doon sa kapangyarihan na meron siya. So maybe the real question isn't ano bang ginawa niya. Kung hindi, bakit walang pumigil? Kung iisipin mo, ilang beses ba itong nangyari sa kasaysayan natin? At ilang beses ba itong pwedeng mangyari kahit hindi na natin napapansin?